Huwag kayong maging dependent sa Watermax. Dapat yung basic maintenance, troubleshooting, alam mong gawin yan. Kung hindi ka interesado matutunan yung pagkapalit ng filter, huwag ka nang magnegosyo ng tubig. Hindi para sa'yo to. Hindi ako naniniwala, sir, sa sinasabi nilang dapat pag mababa presyo ng tubig, babaan mo rin. Hindi. Yung value na nagsiserve. Sir Alfred, yung isa 10 order, ginagawa kong 5 lang kasi kailangan namin masupply ang lahat. So imaginein mo yun, nagko-cross-cutting ka sa delivery para lang masustain mo yung mga orders sa'yo. Diba? Paano kung malaki makina mo? Di unlimited yan. Binigay ka ng bigay. Basta yun na mag-order, bigyan mo ng bigyan. Meron na ba kayo nasubukan na parang subscription-based na... Meron na din. Subscription-based, yes. Meron na din. Kasi ginawa ko yan sa mga dispenser ko eh. Yung water dispenser ko, boss, after 2 years, binibigay ko ng dispenser doon sa customer ko. Pero you have to subscribe on my, not to my channel, to my water station. Okay. Subscribe. Kumusta yun? Actually, boss, maganda. You have to invest for the water dispenser. Maganda yan, lalo-lalo na sa mga businesses. Pero pangit yan sa mga household. Talo ka eh. Okay, subscription, papaano? Bigyan mo sila pataan. For example, sa isang linggo, nakakailang container ba yan? Limit po, 20. Sample, compute natin, boss. Ang sabi mo kanina, 30 pesos yung benta mo. 35. Kaya ba yan sa 35? Kaya, 35 pesos. I-multiply natin sa 20. That will be 700 pesos weekly. Weekly subscription. Multiply by 4 kasi once a month, that is 2,800 sa isang pamilya, di ba? Times 24, bakit 24? 2 years. Sa 2 years subscription mo, may benta kang 67,200 sa isang pamilya to. Yung dispenser, pag binawas mo, tanggalin mo na yung 7,200, 60K pa rin ang kinita mo sa kanya. Tanggalin mo yung kalahati, kumita ka pa rin 30,000 sa kanya. Na whatever you like it or not, babayaran mo ko ng worth 62,000 kasi subscription nga yan. Ang tanong, lugi ka ba? Hindi. Di ba? Kasi wala namang value yung tubig. Services lang ang binayaran sa'yo. Kuha? Boss, bahay lang to. Kasi kinumpute mo per week, 20. Boss, ang makakuha mo isang kainan, 20 container, isang kainan. Kunyari, isang eatery, nakuha mo. Sumasampu yan sa isang araw, boss. Subscription mo, for example, sa kanya, kung sa 10 na lang, multiply by 7, it's 70 containers. Ang laki nun. Hindi siya basta-basta gimmick lang. No? Hindi gimmick eh. Kasi wala namang value yung tubig eh. Ito, sample ko sa'yo, pinaka-perfect example ko sa'yo. Ito, ano bang value nito? Magkano mo binibili to? 10, di ba? Ngayon, magkano puhunan mo dito? 3 piso yung bote. Sabihin mo ng 50 pesos yung ito, o piso na lang to, o 4 na piso. Yung laman, wala nang value yung laman. Binenta mo 10. So, ang totoo niyan, yung laman, walang value. Pero ang binayaran mo yung packaging. Same with the water station, boss. Ang binayaran mo doon, yung delivery guy, yung delivery boy. Nabigyan nawang convenient yung pag-order mo. Anong ma-recommending mo? 9 or 10? Kung ako mag-recommend at may budget ka, 10 ako. May budget ka eh. Pero kung sir, kung kapos, go for 9 kasi kukulang pa. Pero lalo-lalo kung binibili mo yung tubig. Yung tubig ba nawasa? Manila Water. Kapag, ayan, package 10 ako. Kasi package 10, binibili mo yung tubig mo eh. So pag binibili mo yung tubig, gusto ko, makuha natin lahat halos yung matitipid natin into water district. Kasi boss, ganito, kapag ka deep well ka, ipupush ko na sa'yo, hindi mo kailangan ng 10, mag-9 ka na lang. Okay na yung 9. Deep well ka eh. Pero kapag ka may nilad ang pinag-uusapan natin, pupush ko sa'yo to. Kasi bawat litro may halaga sa'yo eh. Kasi sa amin, pwede ako magpa-deep well, pero hindi ako sigurado kung may makukuha ng tubig. Or kung malinis, no? Kasi... Hindi, ang totoo niyan, kaya ka nga may makina eh. Hindi kung makakuha ka ng marumi, di hayaan mo linisin namin. Kaya yun. Kahit kulay kape, sir, kaya kong gawing mainom na tubig yan. Kumbaga, boss, paintindi mo sa akin yun. Trabaho ko yun eh. Kaya lang, let me remind you na kapag pumapangit ang water source, tumataas ang maintenance. Kaya nating ayusin, kahit tubig alat, kaya natin mainom yan, kaya nating patabangin yan. Kaya kong gawing potable drinking water ang tubig dagat. Pero sir, yung maintenance tumataas. I highly recommend monthly preventive maintenance kami. Palit filter. Mura lang naman ang filter. Magkano yung service ninyo for the preventive maintenance? Libre. Kahit na Marikina? Hindi sir, kayo magpapalit eh. Bumili ka sa akin ng filter, ikaw magpapalit niyan. Ang tinuturo ko palagi sa mga customer kagaya mo sir, huwag kayong maging dependent sa Watermax. Dapat yung basic maintenance, troubleshooting, alam mong gawin yan. Kasi pwede ko rin actually pagkakitaan din yan. Di ba? Na, hindi, sayang mo sa gusto, dapat kami magpapalit ng filter. Di ba? Pwede kong gawin yun eh. Kaya lang, boss, parang pinagsasamantalahan kita niyan. Ilan ang customer ko sa Marikina na pwede ko namang ikutan? Na pwede kong, hindi, kami magpapalit. Kaya mo naman eh.
Simpleng pipihitin mo lang. Minsan nga, sir, pwede akong gumawa ng subscription kung ang nasa utak ko, sir, is pagkakakitaan lang. Pwede kong gawing subscription yan. Na whatever you like it or not, pupuntahan kita sa water station mo at babayaran mo ako ng particular amount. Di ba? Anong ginawa nun? Chinek lang. May checklist yan dala, parang kasa. Pero hindi ko ginagawa. Kasi gusto ko, yung mga customer ko, maging successful sa negosyong to. Kaya nga kami nagtuturo kung paano mo gagawin. Ngayon, sabi ko nga sa kanila, sa mga client namin like you, kung hindi ka interesadong matutunan yung pagkapalit ng filter, huwag ka nang magnegosyo ng tubig. Hindi para sa'yo to. Kailangan mong malaman. Kasi pagkapalit ng filter, meron akong isang nakilala, taga Tarlac to, boss. Tarlac. Umattend ng seminar ko kasi nagpalibre ako ng seminar sa Tarlac. Malaman-laman ko, sir, 10 years na yung tubigan niya. Tinanong ko paano ko magpalit ng filter. Hindi marunong magpalit ng filter yung owner. Paano ka nagpapalit ng filter? Tumatawag ako technician para magpalit ng filter. O magkano binabayad mo? Gastos pa rin. Di ba? Kaya sabihin mo, sir, na, yung technician, binaran mo 1,000. Paano yung mobilization yan? Sana isang araw na benta mo na yun, 2,000 din yun. 3,000 din yun. Pag gumawa ka ng computation, di ba 500 containers a day ang gamitin kong computation. Ilang taong kailangan yan dun sa tindahan at saka sa delivery. Tapos mandatory 10 hours yan, ano? 8 hours. 8 hours. 8 hours tayo. Okay. 8 hours of work lang. Hindi 10 hours. Baka makasuhan tayo, boss. Okay, ilang tao yan? Kung 500 a day. Pag 500, dapat ang tao mo 8, 7, ganyan. Kaya nga sinasabi ko palagi, ang nagrekomenda ng 25 square meter, hindi kami. DOH ang nagrekomenda sa amin ng 25 square meter. Na technically, yung nagrekomenda, hindi naman nag-operate ng water station. Diba? Marunong magturo, magaling sila mga professor, pero hindi sila naka-experience ng malakas na water station. Ako na lang, sir, yung 700 bottles a day ko, yung 300 square meter ko, puno Yung bahay ko dyan, ng kulay green, nakita mo yun? Puno yun. 700 bottles. Kasi pag nilagyan ko ng laman yan, sinesegregate ko pa yan. For example, yung order ng client ko na to, ibibigay ko sa kanya. Naka-ribbon pa yun. Kumbaga, ito yung palatandaan ng galon lang niya yan. Etong order mo, nakasegregate din po yan. Hindi ko pinagpapalit-palit ang galon may spacing yun. Isang kalalakad. Di ba? Kailangan mo ng lalakaran. So, ano yung recommended naman ninyo? Kung ako, kung halimbawa, yun yung capacity ng gusto mo. Kumbaga, yung target goal mo kasi yun. 500. Mga 50. 50 square meters. Pinakamaliit. Tapos ang minimum na starting, syempre, hindi naman 500 kagad yan. Hindi. Ano yung minimum na head count ang kailangan para efficient pa rin, di ba, kahit paano? Yeah, sa una, basta ilalagay mo palagi, may isa kang refiller at isang delivery boy. Pag ganyan, kahit 100, kaya na yan. 2 tao. Tapos, pag 200 ang customer mo, 3. Pag 300 na ang customer mo na bumibili sa'yo, mga 5. 5 na, hindi na 4, 5. Tumalon. Bakit? Kasi 500 nire-refiller mo sa isang araw. Kawawa naman yung refiller mo. Baka mag-resign yun. Kailangan may katulong sa loob. may design rin kayo kung ano yung layout, ano yung Meron. ano yung mga equipment na halimbawa gripo or may mga nakita ko mga lamesa. Yes, of course. We provide that. Building layout. Yung galon, ano yung ibig mo sabihin na wag magpalit-palit kasi malulugi? Hindi, ako kasi hindi ako nagpapalit ng galon. That's why kahit na yung dating boss nito, nagbagsak na ng presyo, magkano? 15 pesos, 10 pesos. Ako, 35 ako. 35, 30 ako. Pero hindi ako naapektuhan. Kahit mamura sila. Di ba? Tuloy-tuloy yung operasyon ko. Nasa looban pa ako. Sila nasa highway. Ang point, bakit ganun? Kasi may mga loyal customer na ako. Okay, kaya hindi ako naniniwala, sir. Kasi sinasabi nilang dapat pag mababa presyo ng tubig, babaan mo rin. Hindi. Yung value na nagsiserve. Okay, ganito kasi yan. Yung sistema kasi ng mura, ang galon, palit. Pag deliver mo dyan, palit. Yan yung mura. Paano yung sistema ninyo? Ang sistema ko, kukolektahin ko yung galon mo, linisan ko, ibabalik ko sa'yo yan. Okay. Hindi na bali magdalawang biyahe ako. Basta yung galon mo hindi mapalit. Kailangan galon mo. Yes. Pupunuan ko. Yes. Kapag binigyan mo ako ng ibang galon ng ibang hindi ko lalagay yan. Hindi. Ganon ka-premium yung service ko. Kung naibigay nila sa iba. Simple lang yan, sir, ganito. Ikaw bumili ka ng tubig sa akin kasi gusto mo secure yung family mo. Gusto mo magkaroon ka ng malinis sa tubig. Ngayon, itong isang customer ko, dugyot. Kung ano hinahawakan whatsoever, ganyan. Lilinisan naman yan. Kaya lang, still, ano pa rin sila. Kunyari, sa ospital, galing siya kung saan-saan siya. Dahil pumapayag ka ng swap, nagtimpla ng juice tong isa, ibinigay ko sa pinagtimplahan ng juice. Anong nga sabi mo sa akin? Matutuwa ka ba? Hindi, di ba? Ikaw, iniingatan mo yung container mo. Iniingatan mo nung palalagyan ng tubig. Etong isa, hindi nag-iingat. Ginagamit sa bukid, titimplahan ng juice, titimplahan ng kape, kung ano-ano pa. Ngayon, pumapayag ka ng palit. Kinuha ko yung sa kanya, binigay ko sa'yo.
Ano nga sabi mo sa akin? So yung galon, binibili nila sa inyo sa una? Ako, sir, nagpapahiram ako nung una eh. Kasi kailangan ko sa marketing. Oo. Pero totoo nun, nowadays, mas maganda na binibenta na. Kasi nung una, sa probinsya kasi dito, sir, probinsya to eh. Mahirap i-please yung mga tao dito, I'll be honest, boss. Mas mahirap kausap ang mga tao dito compare dyan sa syudad. Kasi dito, kailangan mong to see is to believe, kailangan mo ipaliwanag, ganito. Dito, nagde-demo pa ako ng tubig eh. Just to prove na huwag kang uminom ng tubig sa puso eh. Eh doon hindi eh. Well knowledgeable na kayo eh. Na pag uminom ka ng tubig sa nawasa, magtatay ka na. Sorry. Totoo yun. Yun, di ba? Totoo yun. Oh, hindi mo na kailangan mag-sales talk doon. Dito sa probinsya, boss, sasabihin sa'yo ng matatanda, ay ading, dyan lang sila umiinom eh. Kasi na-experience ko yan, sir. Nung nagma-marketing ako dito, talagang umiinom sila sa poso. O paano kita kukonvince ngayon na bumili kang tubig at wag mo nang inumin yung tubig poso, marumi? Eh, sabi nga, tumanda na sila dito kami umiinom eh. Buhay pa, di ba? So, ganun. Mahirap i-explain yan sa kanila. Ulitin ko, sir, services niyo po yan. Kayo po ang Pwede rin masusunod. libre, sabi mo. Diba? Oo, ako kasi naglibre ako noon eh. Pero depende kasi sa presentation mo yan, boss eh. Kagaya ng binanggit ko, nag-usap nga kami ni kilala mo si Rendon? Parang... Rendon Labador, yung vlogger. Usap kami niya no last time eh. Sabi ko, kung yung motivational rice, nabebenta mo ng 100 pesos. Eh, samantalang iba, 10 peso lang eh. Yung sa'yo, kumikita eh, 100 pesos. Nabibenta mo eh. Ang totoo nun, nagmamatter palagi yung services mo. Bakit 100 pesos yan? Bakit yung steak na ginito? Sa iba, 999. Doon, 2.5. So, it's a matter of, di ba? Ibala yung plato. Oo, plato lang ang binago. Lumaki lang yung plato, nagmahal na. Depending on how you serve your product and how you value your product. Ngayon, sa subscription mo, boss, ikaw ang gagawa ng sarili mong plano. Ngayon, kung nakita mo naman na worth it naman sa ganito yan, sa halagang 300, sa halagang parang kamukha rin ni Wilkins, edi why not? Ngayon, ang binabayaran mo doon is yung branding name. Kaya mo siya binibili. Tiwala ka sa brand eh. So, on our part, wala eh. Si Alfred Watermax lang ang puhunan natin eh. Di pa ako gumagas ng... Wala pang milyones sa ginagasa sa advertisement, boss eh. Kailangan ko pa maghanap ng ibang Well, actually, boss, sabi ko lang yon ha. Pero naniniwala ako kasi yun talaga yung ang ayoko kasi mangyari. Yung patong-patong yung galon. Patong-patong, tapos nagbubungguan yung mga tao, tapos hindi mo na ma-maximize yung makina. Yun. Kung ano yung capacity niya. Yes. At the same time, sayang eh. Kasi kung may demand na ganun, sa totoo lang, ang demand talaga, tingin ko, is more than any one station. Kaya nga maraming Of course. Kung 50 square meter, kaya mo maglagay ng 2 makina, 3 makina. Kung sakasakaling Sir, nag-expand yung ka na. Yung tangki po namin, stainless pati pa yun eh. Yung mga ganun, nagbebenta rin kayo nun. Yeah, ganyan rin ka. Okay, maliban sa makina. So, pwede nating i-configure yan into Yep, total. pwede po. Okay, sige, malinaw naman ho sa akin and marami na napulot. Ang ginagawa kasi namin ngayon, una, ipaparehistro lang namin. Mag-set up kami ng company, tapos yung branding. Ini-involve kasi namin yung mga bata sa parang branding. Yun kasi yung nare-recommend. Pag nag-seminar ka rin, sir, sabihin sa'yo, 25 eh. Kaya mga tinignan ko, nasa mga ganung range. Ang liliit eh. Lilit sabi ko. Di ba? Oo. Kung kaya mo ko bigyan ng mas malaki, mas bigyan mo ko ng malaki. Kasi, at the end of the day, hindi naman ako makikinabang doon, ikaw. Hindi naman ako nakatao doon eh, kayo eh. Yung mga technician ko, hindi naman sila tatao doon. Kayo din. Tapos I'm sure iba-iba yung regulation ng local government unit pagdating sa mga certification. Yes, of course. May Iba-iba. standard yan. So yun pa yung mga kailangan namin sikasuhin. Actually, boss, hindi dapat muna kasi kasuhin yun. Kami muna talaga nauna. Kasi maglalakad ka ng permit. Pag nilakad mo na yung mga documentation mo, boss, kami 1 month pa bago matapos yan. Hindi, more than 1 month kasi 35 working days. Sabihin mo, 2 buwan. Ang number 1 na requirement ng government natin, kailangan may water analysis ka. Wala ka na may papakita na water analysis kasi wala ka pang makina. Makina at pwesto. Kasi kailangan may paglagyan kayo. Oo. Kasi Ano po yan? Ganito. Kung nakapili ka na ng makina kasi, doon yung time na kailangan namin mag-site visitation, tapos bigyan ka namin ng layout. Kapag kasi, wala na kaming choice kung tapos na yung building eh. Wala na kaming choice. I-adapt na lang namin kung ano yung matadapt na natin dyan. Kaya nga gusto ko kayo makausap kaagad para pagkatapos ng mga bakasyon, yun na yung tatrabahuin talaga namin, yung mga pwesto. And then, so ang kailangan ko lang kay Lovely, package 9, package 10. Iba na yung presyo namin next year, ha? Oh, sige. Padala mo na lang yung presyo ngayon. For you to know, kasi magulat ka, uy, ba't nagbago? Sige. Pwede naman yung reservation, tapos
whatever the price na nandyan ngayon, yun yung makukuha mo. Ngayon, kung mag-add-on man kami sa package 9, hindi ka abutan. If you do reservation, sir, while finding the places, kunyari, nakapag-reserve ka na, may pwesto ka na nakita, pwede ka nang magpaset ng schedule for the site visitation. Okay. Kasi hindi kami makakapag-site visit without the reservation. Hindi papalabasin ng security guard namin pag walang TO. If I were you, ganito. Kasi kapag naghahanap ka ng pwesto, pwede mo naman i-reserve yung pwesto para hindi tumakbo agad yung renta mo. Yung iba kasi pumapayag, sir, reserve namin yung pwesto. Kapag ka mo hindi na namin nabalikan within this period of time, sa iyo na yung reservation ko. Pumapayag yung iba doon. Pero sigurado kukunin mo yon. Ang point ko lang, para hindi tumakbo yung monthly rental mo agad. Habang ginagawa namin yung makina mo. Kasi baka mamaya makakuha ka ng mahal na renta di ba? Kumbaga, ina-avoid ko lang, sir, na nagbabayad ka na ng renta habang ginagawa namin yung makina. Or, pwedeng ganito sabihin mo, sir, habang i-renovate ko pa yung pwesto, baka pwedeng bigyan mo kami ng alat. Kunyari, di pa naman kami nag-ooperate. Baka pwedeng hayaan mo kaming makatapos muna ng renovation and then after 1 month, doon pa lang kami magrenta. Total, gumastos kami sa renovation. Yung iba kasi, bayad renta agad 1 month advance, 2 months advance, 1 month deposit, sir, di ba? Minsan nakukuha sa pakiusap na sabihin mo lang, sir, kasi hindi pa kami mag-ooperate pero gusto namin yung pwesto. Ngayon, pwede namin bayaran pero baka pwedeng yung first payment namin na after na magawa namin yung shop kasi i-renovate namin. Total improvement naman ng shop nila yun. Kahit man ako may-ari ng shop, in-improve mo, tiniles mo or whatsoever, matutuwa ako. Again, sir, kailangan namin makita yung area para at least tama lahat yung diskarte na gagawin namin. Sa atin ilalagay yung floor drain. Kasi sir, hindi naman to kagaya ng sari-sari store na itayo mo dyan, lagyan mo ng stante, okay na Sa amin, sir, may floor drain, may electrical, mayroong plumbing. Ang dami May mga client nga kami, on call lang na okay naman Hindi na nagpapasite visit, yung mga taga Mindanao, hindi na nagpapasite visit yan. Kasi alam nila pag pinasite visit, mananagot ka ng plane ticket Bayaran mo plane ticket, excluded yan sa services namin Oo. We could do site visit to your area kung taga Mindanao ka, pero again, you have to pay the mobilization. So kung taga Marikina ka lang, boss, dadaan-daanan naman ng mga tao ko yan. Dami kong lumalabas sa tao I think I already have enough very valuable na yung mga na pag-usapan natin para mabuo. Thank you. Siguro last question, in your experience, siguro sa presyong 30 or 35, halimbawa package 10, 300 to 500 containers a day, ano yung average payback? 500 bottles, 6 months, ROI ka dyan. Halimbawa, mukhang lagpas sa 500, pwede magdagdag na makina, invest ulit. Yes. Kasi ang avoid mo dyan, sabi ko nga sa mga bumili sa akin, when you reach the 300 bottles per day, bili ka isa pang makina. Lagay mo sa... Wag isagad, no? Lagay mo ng isa, mag-setback ka para isa pang makina. Bakit? Kasi may wear and tear Pag nasira yung makina ko na isa, may backup ka. Pero sa amin, sir, hindi naman palagi nasisira. Pero siyempre, iba na yung handa. Yes. Para hindi ka sasakit yung ulo mo na, hindi, pa-refill muna ako sa ibang water station. Ayaw natin yun Totoo yan. Ang gusto ko, pagka Watermax ka, yung mga water station na kalaban mo, sila yung nagpapa-refill sa'yo. Sira makina nila, saan sila magpapa-refill? Sa'yo. Kasi talaga, palaging ganun. Kaya dapat, kaya nga Watermax, i-max mo na yung sa'yo. Kasi boss, ganito Magkano ang benta mo sa ganun? Kalahati? Binibigyan ko naman sila ng tulong. Pagka ganun, kalahati. For example, mag-dictate ka kasi. For example, binibenta nila ng 30, binibigyan ko ng 20. May 10 sila. O gusto na nila yon kasi kaysa mawala yung customer nila. Tingin ko, marami akong nakikitang ganyan na... Marami, boss. Kasi umiigib sa ibang water station yun, sira makina. Sa atin, sir, kapag nasira ang makina mong isa, may backup ka. So, meron ka pang tuloy ng negosyo. Yung backup mo, kailangan same spec or higher spec? O kahit same. Wag lower? Wag naman lower, backup mo nga Tsaka, boss, mas mabilis makapag-refill ng tubig. Tsaka, hindi kasi yung higher or lower yung efficiency ng makina Kapag efficient yung makina, the more na lumalaki, mas matipid siya. Yun yung binabayaran mo doon. Kaya mas mahal yan dahil mas efficient. So yung sa Baguio, ano ulit? Dalawang 9, isang 10. Alin doon yung backup niya? O wala, tumatakbo nila? Tumatakbo lahat Tumatakbo lahat. Walang namamahinga doon. Mapilay man yung isang makina, meron siyang enough time to fix it kasi 3 pa naman yun. Hindi pwedeng iisa lang Although yung isa, may bypass naman yan. Pag nasira mo kasi makina ko, may bypass system ako magagamit mo pa rin. Pero I think that's not enough to supply. Kasi marami akong customer, ganito ang nangyayari. Sir Alfred, yung isa 10 order, ginagawa kong 5 lang kasi kailangan naming masupplyan lahat. So imaginein mo yon, nagko-cross-cutting ka sa delivery para lang masustain mo yung mga orders sa'yo. Diba? Paano kung malaki makina mo? Di limited yan. Bigay ka ng bigay. Basta yun na mag-order, bigyan mo ng bigyan. Sige.
Mukhang kailangan ko lang yung presyo, but siguro 90% package 10 na yung isip ko. Well, ako, 100% yan ibibigay ko sa'yo, 10 kasi nawasa ka. Sa ngayon, sinad mo. Pero kung deep well ka, I will push yung 9. Yung 10 kasi, boss, dalawa ang product niyan. Isang reject. Yung 9, okay, nandun muna tayo sa 9. Pag dumaan ng tubig doon, kukuha din yung product, tatapon yung marumi. That's it, tapos na. Yung 10, pag dumaan doon sa system number 1, ganun din, parang 9. Kukunin yung product, tatapon yung marumi. 50%. Yung maruming yun, hindi niya itatapon yun. I-recycle pa niya sa another system yun. Tapos, kukuha rin pa niya yung, syempre, 50% na lang pinag-uusapan. 25% of that, makukuha pa niya. And then the 25%, yun yung tatapon. So, 75% palagi Ang recovery rate mo. For every run. Yes. Okay. Ang recovery rate mo. Compare kay 9, 50-50 ka. Okay. So, ang daming tumatapon. So, kahit sabi ko nga, kung ang sinisecured ng mga water station, laundry, lalagyan mo ng laundry dahil because of the 50% tumatapon, ang dami nun. Imaginein mo yung 300 galon na i-deliver mo sa market. Tapos, 300 galon din yung tinapon mo. Ilang labada yun, aapaw lang yun. Tapon ka lang ng tapon ng tubig nun. Hindi mo nang pwedeng pigilan yun. Yung iba, titipirin. Papatayin mo na yung makina. Ay, saka na ako magpapakarga ng makina kasi hintayin ko na may magpalaba muna. O kasi yung reject, sayang, tatapon lang yan. Hindi namin magagamit. Pinapatay yung makina, hindi nababawasan yung capacity ng makina, yung production output rate na wala, nabawasan. Kahit ang laki ng makina. Ang billing ko nga dyan, sabi ko, sulitin mo. Bugbugin mo siya ng gamit kasi para mapalabas mo yung puhunan. Mayroong mga high-end communities na malapit sa amin. Na tingin ko, Mas gusto nila yon. gusto nila na malinis talaga yung tubig nila. Mas- They'll pay yung They're willing to pay higher. servisyo. Yes. Yun yung way ko to stand out. Sa kanila na yung mga murang at Murang, oo. Sa inyo na yan. Doon ka sa mga tag 60 pesos. Kung ang target mo kasi is quality, mas mabilis ang revenue niyan. Mas mabilis ang ROI niyan. May client ako sa Makati, ganun din. Mineral water, package mo nang binili. Ginalingan ng marketing, sir. Siya ang pinakamalakas sa tubigan doon. Nakaka-60 per bottles ang presyo niya. Minsan, pagka condo unit, umabot pa siya ng 70 pesos. Mineral water lang yun. 'Di ba? Hindi pa purified yun. Ayaw nila, kahit sa mga 5-star hotel, iinom ka ng purified water. They don't serve that. Ang sinaserve nila is mineral water. Bumili ka ng Rolex, bumili ka ng Louis Vuitton, bumili ka ng kung anumang luxury bags. Boss, ang bibigay sa'yo, hindi purified water, mineral water. O pag sinabi mo, Alfred, gusto ko pie water ang ibebenta ko, ay iba na naman po yun. Sa akin, sa totoo lang, pag nagbebenta ng alkaline water, tapos nakalagay sa boteng ganun, hindi na ako naniniwalang alkaline yun eh. Kasi alkaline bottle, it should be put on the glass, not on this plastic bottle. Kasi oxygenated yun eh. Kinakain niya yung mismong plastic niyan. So hindi na siya healthy. Yung mga parents ko, nagbebenta ng mga water filtration. Desalination pa noon eh. Desalinator pa noon eh. Hindi naman uso yung mga purified mineral na, hindi uso yan eh. Desalinator talaga. Nung nagbebenta sila, ang reason kung bakit yan binebenta, boss, hindi pang consumption talaga. Panglinis ng kalderong mamahalin. Ngayon, nung nasa edad na ako, if I'm not mistaken, sir, I was 13 years old during that time. Nagbenta ako ng isang murang machine. Ayaw niya akong paniwalaan na kaya ko siyang supply ng machine.